Isang beses, habang naglalakad ako pa uwi galing school, ay isang matandang babae ang lumapit sa akin. Lumapit siya sa harap ko at pinagmasdan niya ang nunal sa gilid ng ilong ko. Sinabi niyang malas daw na magkaroon ng nunal sa daanan ng luha ng tao. May posibilidad daw na maging byuda o byudo ang sino mang magkaroon ng nunal sa parting iyon ng mukha ng tao. Hindi ko pinansin ang matandang babae. Bagkus ay mabilis akong naglakad palayo. Hindi pa man ako nakakalayo sa matanda ay narinig ko pang sinabi niyang mag-iingat daw ako. Umabot ng 3 buwan ang relasyon namin hanggang sa isang trahedya ang nangyari. Nalunod sa ilog ang nobyo ko nang minsan silang naligo ng mga kaibigan niya. Doon ay muling bumalik sa isip ko ang mga sinabi ng matanda. Bigla akong natakot at kinabahan. Paano kung totoo nga ang sinabi niyang yon tungkol sa akin? Paano kung malasin nga talaga ako sa pag-ibig? Lumipas ang 1 taon ay muli na naman akong nagkaroon ng nobyo. 3 taon din kaming naging magnobyo bago magpakasal. 1 taon pa lang kaming kasal at kinuha na agad siya sa akin. Isang umaga kasi ay hindi ko na lang siya magising. Namatay siya sa bangungot. Dahil sa pangyayaring yon ay pinaniwalaan ko ang sinabi ng matanda. Hindi naman kasi matatawag na coincidence ang nangyayari sa akin dahil 2 beses na yun nangyari. Tinanggap ko na lang ang kapalaran ko. Walang magtatagal na lalaki sa buhay ko dahil malas ang pagkakaroon ko ng nunal sa daanan ng luha. Ilang taon na rin akong naging single nang may makilala akong lalaki. Niligawan niya ako, ngunit hindi ako pumayag kahit na nagkagusto na rin ako sa kanya. Ayoko na kasing maulit pa noon ang nangyari sa mga naging karelasyon ko na namatay. Nagpumilit pa rin siyang ligawan ako kahit na sinabi ko sa kanya ang dahilan kung bakit ayaw kong maipagrelasyon sa kanya. Hindi siya natakot sa sinabi ko. Handa raw siya sa posibleng mangyari sa kanya kung yun ang kanyang kapalaran. Sinagot ko po siya at ito nga 5 taon na rin kaming nagsasama. Nabiyayaan na rin kami ng anak na kambal at sa awa ng Diyos ay tila nalimot ko na ang sumpa ng pagkakaroon ko ng nunal sa daanan ng aking luha. Ipinagdadasal ko sa Diyos na sana hindi na maulit muli ang mga nangyari noon sa akin. Hanggang dito na lang po, sir. God bless everyone. Magandang araw sa lahat. Ako si Sandra, hindi ko tunay na pangalan. Ibabahagi ko lang po ang kahindik-hindik na karanasan ko nang magpaasal ako 3 taon na ang nakakalipas. Ipinagpaalam ko muna sa asawa ko yung pagsusulat ko ng karanasan namin at pumayag naman siya. Matagal-tagal na rin naman nangyari yon, pero ang gusto lang niya ay itago ang tunay naming pagkakakilanlan. Napaasaya ko nung araw na mag-propose sa akin ng kasal ang long-time boyfriend kong si Gabby. Pareho naman kaming may stable job, though hindi naman yung sobrang bongga. Pero wala namang rason pa na tanggihan ko siya o ipagpaliban ng plano niyang pagpapaasal namin. February 2020 ang kasal namin. Mga ilang buwan din kami nagplano noon bago ma-prepare ang lahat. Mga family, friends at kamag-anak ay invited sa kasal namin. Talagang pinaghandaan ni Gabby yung kasal dahil nakapag-ipon siya ng malaki-laki para doon. Nag-ambag din naman ako at ang ilan sa pamilya namin. Ako naman kasi ang gusto ko ay simpleng kasal lang. Ayoko rin ng masyadong ingrande at mahal. Kaya kahit na pwede naman ako magpagawa ng sarili kong wedding gown, ay mas pinili kong bumili na lamang sa mga used clothing store. Sa madaling salita, ukay-ukay. Noong una ay hindi sang-ayon si Gab sa plano kong bumili ng damit sa ukay-ukay. Ngunit nagpumilit pa rin ako sa kanya. Mas gusto ko kasi ang mga damit na nabibili sa ukay kahit na sabihing pwede naman ako magpagawa o bumili ng bago. Sa akin kasi, isang beses ko lang naman gagamitin ang wedding gown na to. At ang bibilhin ko naman ay yung tingin ko magandang itsura para sa akin. Sa isang ukay-ukay butik ako naghanap ng gown na susuotin. Maayos naman ang store na yon. Napuko ng pansin ko ang isang dirty white na wedding gown na suot ng isang mannequin. Nagandahan ako sa simpleng design at agad kong sinabi kay Gab. Parang hindi yata niya nagustuhan yung kulay kasi parang luma yung dating. Sinabi naman ng baklang nagbebenta
na ganun daw talaga ang kulay noon. Hindi na kumontra si Gab sa gusto kong gown. Ilang araw bago sumapit ang aming kasal ay sinubukan kong isukat yung nasabing gown na yon. Napaaganda at alam kong bagay na bagay sa akin. Naabutan ako ni mama sa kwarto at agad niyang pinahubad sa akin yung suot na wedding gown. Sinabi niyang bawal daw isukat ang wedding gown, lalo kapag hindi pa araw ng kasal. Natawa naman ako sa sinabi niya. Alam ko naman ang pamahiin na yon, pero sino pa ba ang maniniwala na malas suotin ang gown sa modernong panahon? Dumating na nga ang araw ng kasal namin ni Gabi. Marami ang hindi nagandahan sa suot kong gown. Hindi raw bagay sa akin at ang luma ng kulay. Narinig ko yun sa ilang mga taong dumalo sa kasal. Hindi ko na lang pinansin yon dahil masaya naman akong suot yung gown kong iyon. Isa pa, espesyal na araw para sa amin yon. Pero ang ngiti ay napalitan ng takot nang may napansin akong babae na nakatayo sa likod ng altar ng simbahan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin habang nagsasalita na ang pare. Nawala lang ito sa paningin ko nang kausapin ako ni Gab at tinanong kung okay lang ba ako. Tumango lang ako sa kanya para hindi siya mag-alala. Unang gabi ng honeymoon namin ni Gab. Naligo muna ako. Nang bumalik ako sa aming kwarto, nagulat ako nang may nakita akong babaeng nakayakap kay Gab sa ibabaw ng kama. Mahimbing ang tulog ng asawa ko. Nagulat ako nang bigla akong nilingon ng naturang babae. Ito rin yung babaeng nakita ko sa likod ng altar. Mapang-asar siyang ngumiti sa akin. Isang malakas na sigaw ang naapagpagising kay Gab. Nagulantang siya. Napatayo at agad akong nilapitan at niyakap. Tinanong niya ako anong problema. Sasabihin ko sana yung nakita ko. Nang mapansin ko na parang gumalaw yung mga kama sa higaan. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Napagtanto ko na baka dahil yun sa gown na nabili ko sa ukay-ukay. Hindi ko naman kasi alam yung pinanggalingan ng gown na yon. Pero isa lang ang sigurado ko nun. Yung babae nagpapakita sa akin ang nagmamay-ari ng wedding gown na suot ko. Kinabukasan, pinili kong sunugin yung wedding gown na yon. Payo na rin sa akin yun ng asawa ko. Kinuwento ko kasi sa kanya yung nagpapakitang babae sa akin. Simula nga nun ay hindi na nagpapakita yung babae. Hindi ko alam ang totoong kwento ng gown na yon o kung may kinalaman ba yung pamahiin na bawal isuot yung wedding gown kapag hindi pa araw ng kasal. Pero isa lang ang alam ko, na posibleng pagmamay-ari yon ng nanggambalang multo sa akin at ayaw niyang ipasuot yon sa iba. Nasa sa inyo na lang po kung maniniwala kayo sa kwento ko. Tawagin niyo na lang akong Feliza, 29 years old, taga Binangonan, Rizal. Nagtatrabaho po ako sa isang gas station bilang cashier. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang nakasabay ko sa jeep nung minsang umuwi ako galing work. First time po nangyari sa akin ito at first time ko rin na ibabahagi sa inyo. Pasado 8:00 na nang matapos ang shift ko nung araw na yon. Kailangan ko pang sumakay ng jeep bago ako makarating ng bahay. Naglakad muna ako ng ilang metro para maarating sa sakayan ng jeep. Sa totoo lang ay napapagod na rin ako sa araw-araw na routine. Hindi ko lang talaga mabitawan agad ang trabaho kong to dahil wala pa naman akong malipatan nun. Mahirap kasing maghanap ng trabaho sa panahon ngayon kahit na may pinag-aralan ka naman. Magtitiis ka talaga. Pagsakay ko ng jeep ay siksikan ang mga pasahero. Ganun palagi ang kapalaran ng isang commuter. Kung maarte ka sa siksikan ay baka hindi ka makauwi. Isang natutulog na babae ang nakatabi ko sa jeep. Halata sa itsura niya ang pagod kaya siguro doon na siya nakatulog. Nagulat na lang ako nang may napansin akong paro-paro na kulay itim na lumipad sa harapan ko. Ilang sandali lang ay dumapo yun sa balikat ng ale. Alam kong malas yun. Sabi ng lola ko, may kung sino raw ang mamamatay. Binugaw ko yun at agad naman yun lumipad palayo. Ayaw ko naman gisingin yung ale
baka kasi magalit sa akin kapag sinabi ko ang dahilan. Maya-maya lang ay nagising na ang Ale. Tumunog yung cellphone niya. May tumatawag. Narinig ko ang salitang may naaksidente raw. Saksi ako sa paghagulgol ng Ale habang pinapainggan ang sinasabi ng kanyang kausap sa kabilang linya. Nanindig ang balahibo ko. Ewan ko kung nagkataon lang ba yon o dahil sa itim na paru-paro na dumapo sa balikat niya. Pero marami nagsasabi na totoo ang mga pamahiin at marami doon ay nagkakatotoo talaga. Ipinagdasal ko na lamang na sana ay makaligtas ang kung sino man ang tinutukoy ng kausap ng Ale na naaksidente. Mabilis niyang pinara ang jeep at mabilis na bumaba. Hindi ko na inalis ang paningin ko sa kanya hanggang sa kinabahan ako sa nakita. May lumilipad na namang paru-paro sa likod ng Ale. Nadagdagan pa ang kaba ko nang dumapo yon sa likod niya. Napapikit na lamang ako at nagdasal na sana ay maging ayos lang siya. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon. Sana ay marinig ko to sa inyong channel. Ako si Cleo Fe, isang servant sa simbahan. Sa totoo lang, silent listener mo ako sir sa iyong channel dahil gusto ko rin nakikinig ng mga katatakutan kahit na naglilingkod ako sa simbahan. Mahigit 10 taon na rin ako dito at habang buhay ko ng panata ang pagsisilbi sa simbahan na yon. Ako ang naatasan sa mga seminar ng mga binibinyagan at mga ikinakasal. Sa tagal na ng pagsisilbi ko ay ganoon katagal na rin akong walang asawa. Naniniwala ako na dahil iyon sa perlas na hikaw na suot ko nang ako ay maikasal. Dalaga pa lang ako ay mahilig na ako magsuot ng mga alahas na may mga perlas. Kumbaga ay obsesyon ko na yon noon pa. Kakaiba kasi ang ligaya na nararamdaman ko sa tuwing nagsusuot ako ng may perlas. Naniniwala ako na simbolo yon ng konserbatibong dalagang Pilipina. Nag-aaral ako noon sa high school nang ipagkasundo ako ng mga magulang ko sa anak ng mga kaibigan nila, si Lucas. Mabait at mapagbigay naman siya. Nang ma-graduate ako ng high school, ay nagsimula ng manligaw sa akin si Lucas. Dahil na rin sa udyok ng mga magulang ko, ay sinagot ko si Lucas kahit na hindi pa naman ako sigurado sa kanya at hindi ko pa naman siya tuluyang mahal. Sadyang ang masunurin lang ako sa aking mga magulang. Ang sabi kasi nila ay sa ikabubuti ko rin naman ang gagawin ko pag naging nobyo ko si Lucas. May kaya kasi ang pamilya niya at yun siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ng mga magulang ko na mapangasawa ko siya. Lumipas ang 2 buwan ay niyaya na ako ni Lucas sa magpakasal. Nagulat ako sa sinabi niya dahil hindi pa naman ako handa para doon. Ngunit wala na akong magawa nang magulang ko na mismo nagsabi na kailangan na naming maikasal sa tamang panahon. At yun nga ang tamang panahon. Gusto ko pa naman sanang mag-aral sa kolehiyo. Pero naudot yun dahil nga pagkatapos ng high school ay pinakasal na kami ng mga magulang namin. Wala na akong nagawa pa. Sinunod ko ang kagustuhan nila. Sa araw ng aming kasal ay nakasuot ako ng magarang wedding gown. May suot din akong kwintas at hikaw na merong mga perlas. Noong una ay hindi pa ako pinayagan ng mga magulang ko na magsuot ng mga alahas na may perlas dahil bawal daw yon sa ikakasal. Magiging malungkot daw ang buong buhay ko sa piling ng aking mapapangasawa dahil ang pagsusuot daw ng alahas na may perlas ay simbolo ng kalungkutan sa babae na ikakasal. Ang sabi ng mga matatanda, ang perlas daw ay luha ng mga talaba at luha ang simbolo ng kalungkutan. Dumaan ang ilang mga taon at nabiyayaan kami ng 3 mga anak. Sa tagal ng panahon naming mag-asawa ay hindi ko nakamit ang kaligayahan na gusto ko. Hindi ako masaya kay Lucas. Alam ko naman ding hindi niya ako mahal dahil ilang beses ko na siyang nahuling may katek sa cellphone. Hinayaan ko na lang yun. Kumbaga, nagbulag-bulagan ako sa harap-harapan niyang panloloko sa akin. Wala rin naman akong magagawa. Malupit si Lucas at ayaw kong kontrahin siya. Dumating ang mga panahon at nakapagtapos na ng pag-aaral ang mga anak ko. Sa tingin ko ay yun na ang simula para hanapin ko ang kaligayahan ko na hindi ko nakamit sa pag-aasawa ko kay Lucas.
Nagsilbi ako sa aming simbahan at tinulungan ako ng Diyos para magkaroon ulit ng saya ang aking buhay. Naging maligaya ako sa paglilingkod sa Kanya at mas binigyan niya ng kahulugan ang buhay ko. Hindi naman ako kinontra ni Lucas sa buhay na gusto ko. Naging masaya na lamang siya para sa akin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako nagsisilbi sa aming simbahan. Isa nga ako sa pinakamatandang taga-silbi doon. Madalas din akong dalawin ng mga anak ko at nag-aari din sila ng mga donations para sa parokya. Masaya ang mga anak ko na nakikita akong masaya at walang pag-aalinlangan sa ginagawa. Pasensya na sir kung hindi ito nakakatakot para sa marami. Pero gusto ko lang din ikwento ang karanasan ko tungkol sa pamahiin. Naway mabasa ninyo ang aking kwento at makapagbigay ito ng aral sa mga listeners. Patuloy pa rin akong makikinig sa inyong channel. God bless sa inyo. Ako po si Don, taga Bukidnon. Nung nakaraang taon ay nakahiligan kong mag-order ng mga bagay-bagay na nakikita ko online. Kaliwat kanan na nga ang dumadating na delivery ko at minsan hindi ko na matandaan na nag-order pala ako ng bagay na yun. Isang umaga, habang nagdidilig ako ng mga tanim ko sa aming bakuran ay may dumating na order para sa akin. Nalaman ko na lang na isa yung malaking salamin na kasya ang buong katawan mo kapag nakaharap ka doon. Doon ko lang naalala na umorder pala ako noon. Hindi ko naman intensyon na umorder ng ganun kalaking salamin pero may discount kasi. Nang mabayaran ay agad ko naman itong pinasok sa loob ng kwarto ko. Doon ko siya pinuwesto sa paanan ng kama. Tiningnan ko ito at sinubukang manalamin. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil sa gulat dahil kakaiba ang salamin na yon. Parang perpekto ang pagkaagawa dahil napaaganda ng refleksyon ko doon. Kinagabihan ay naglinis na ako ng katawan at pumuwesto na sa harap ng salamin para maglagay ng facial mask. Sinuklay ko na rin ang buhok ko na abot hanggang bewang at tumiretso ng matulog. Maya-maya ay may naramdaman akong tila may gumagapang sa ibabaw ng kama ko. Ilang sandali pa ay may naramdaman ako na parang may mabalahibong kamay na humahawak sa paa ko. Napabalikwas ako ng bangon at agad na napatingin sa malaking salamin. Muntik pa nga akong magulat nun nang makita ko ang sarili. Napaisip ako kung totoo ba yon o panaginip lang. Muli na akong natulog at sa pangalawang pagkakataon ay may naramdaman na naman akong kakaiba sa paanan ng kama ko. Parang may presensya na nakatingin sa akin. Napamulat ako at agad na bumangon. Napagtanto ko na baka gawa yon ng malaking salamin. Tumayo ako at tinakpan ko ng tela ang malaking salamin. Doon na lang ako nakatulog ng maayos. Nalaman ko na lang kinaumagahan kay mama na bawal pala talagang ilagay sa paanan ng kama ko ang malaking salamin. Sabi raw kasi ng mga matatanda ay portal daw yon papunta sa mundo ng mga engkanto. Nanindig ang balahibo ko sa nalaman ko mula kay mama. Ibig sabihin pala ay totoo ang naramdaman ko agabi at hindi yun basta panaginip lang. Nung araw din na yon ay ipinamigay ko na lamang ang salamin. Matiwasay na ang tulog ko at hindi na ako nananaginip pa ng masama. Salamat boss sa pagbabasa ng kwento ko. Mapagpalang araw boss. Tawagin niyo na lang akong Buloy. Isa po sa mga silent listeners ninyo. Gusto ko lang i-share itong nakakapanindig balahibong kwento ko. Isa akong photographer sa aming lugar sa Bacolod. Mahigit 8 years ko ng trabaho ang pagkuha ng litrato. Madalas po akong kunin sa mga okasyon gaya ng mga debut, binyag at kasal. Isang client ang kumontak sa akin noong nakaraang taon para sa kanilang gaganaping wedding. Mula sa pre-wedding video at sa mga pictorials nila, ako at ang aking team ang gumagawa. Masaya ako dahil na-appreciate nila ang sining ko. Hindi lang kasi ako kumukuha ng pictures. Binibigyan ko rin ng art para maging unique at maganda ang kalabasan ng kanilang mga pictures. Nirecommend din nila ako sa kanilang mga kamag-anak at kakilala at laking pasalamat ko dahil doon. Sa wedding day nila ay detalyado kong kinuna ng litrato ang kanilang pag-iisang dibdib. Bawat anggulo, sinisigurado kong pulido at walang pagkakamali.
Nang matapos na ang kasal, ay sinimulan ko ng i-review ang mga kuha ko sa camera. Nagtaka ako dahil nagkaroon ng ilang glitch ang camera ko na naging dahilan para mabura ang ulo ng groom. May litrato din siya na parang wala talagang ulo. Kinabahan ako sa nakita. Para bang isang hindi magandang pangitain yun para sa kanilang mag-asawa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko naman sabihin yun sa kanila dahil baka matakot lang sila at baka mapagalitan nila ako dahil sa palpak na pagkuha ko ng litrato. Ang ginawa ko, itinabi ko na lang muna yung mga litrato na walang ulo ang groom. Binigay ko sa kanila ang ilang mga kuha. Nagandahan naman sila. Pero nung araw din na yon ay hindi na ako nakatiis at ipinakita ko sa kanila ang litrato ng groom na walang ulo. Pareho silang nagulat. Isa raw kasi yung pangitain. Pinayuhan sila ng mga magulang nila na sunugin daw lahat ng suot ng groom sa kanyang kasal para makontra ang pangitain na yon. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng mag-asawa at ginawa nila yon. Lumipas ang ilang taon. Nakita ko naman sa social media nila na masaya pa rin nagsasama ang mag-asawa. Nagpasalamat din ako dahil hindi ako naduwag na sabihin sa kanila ang tungkol doon. Mabuti na lang din at naniniwala sila sa mga pamahiin. Masasabi kong isa yon sa karanasan na hindi ko makakalimutan bilang isang photographer. Ako si Clint from Bicol. Lumaki ako sa isang pamilya kung saan ay dapat mong sundin ang anumang pamahiin na sinusunod nila kahit na sa makabagong panahon. Naalala ko dati nung malapit nang dumating ang mahal na araw ay paulit-ulit akong pinaalalahanan ni mama ng mga pamahiin kapag Semana Santa. Bawal daw akong maligo kapag sumapit ang Biyernes Santo at bawal ding umalis ng bahay dahil baka raw maaksidente ako. Hindi na raw gagaling ang sugat kapag nasugatan ako ng ganoong araw. Dahil sa katigasan ng ulo ay hindi ko sinunod ang anumang pamahiin na sinabi sa akin. Hindi naman kasi pwede na hindi ako lumabas dahil magkikita kami ng mga katrabaho ko since may road trip kami out of town. Hindi pwedeng hindi ako sumama dahil baka mamiss ko ang pagkakataon na yon. Minsan lang naman kasi yon sa isang taon na sabay na magbabanding. Kaya hindi pwedeng hindi ako makasama sa kanila. Habang papalapit na ang Biyernes Santo ay nag-isip na ako ng paraan kung paano ako makakaalis sa bahay nang hindi malalaman ni na mama. At ng gabi ng Huwebes ay nakaisip na ako. Gabi pa lang ay inihanda ko na ang plano. Naglagay ako ng unan na may korteng tao na parang nakahiga sa kama ko. Kinumutan ko yon at yun ang gagamitin ko para makaalis. Maglalagay na lang ako ng note na huwag akong gigisingin dahil nag-OT ako sa trabaho. Matapos yon ay umalis na ako ng bahay ng madaling araw. Pupuntahan ko na noon ang meeting place. Pagdating ko, andoon na yung mga kasama ko at ako na lang ang hinihintay. Nag-enjoy kaming lahat sa pag-out of town namin at hindi lang pala kami ang lumabas sa araw ng Biyernes dahil marami rin akong nakitang mga namamasyal din sa pinuntahan namin. Sa tingin ko kasi ay hindi naman totoo ang mga pamahiin na pinaniniwalaan ng mga matatanda. Ginagawa lang nila yon bilang panakot sa mga taong hindi sinusunod ang mga gusto nila. Tanghali na kami nakauwi at sa 7-Eleven ako bumaba. Malapit lang naman kasi yon sa bahay namin. Nilakad ko na lang baka kasi kapag doon ako nagpahatid sa amin ay makita at mabisto ako ni na mama. Tatawid na sana ako sa kabilang daan nang mapansin ko ang isang humaharurot na motorsiklo na tinutumbok ang direksyon ko. Nagulat ako at hindi ko nagawang makahakbang. Nabundol ako ng motor at malakas na humampas ang katawan ko sa lupa. Napakabilis ng mga pangyayari. Bago ako nahilo at napapikit ay tila may imahe akong nakita sa ulap. Imahe yon ni Hesukristo. Pagkagising ko ay nasa ospital na ako. May benda ang kaliwang paa at mga bakal na nakabaon doon. Naalala ko ang nangyari. Akala ko ay katapusan ko na noong mga oras na yon. Salamat naman at binigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay pa. Sinabi ni mama sa akin na alam daw niya na hindi ako sumunod sa pamahiin. Alam raw niya kasi na may katigasan ang ulo ko at gagawin ko raw talaga ang bagay na gusto ko
kahit na sa tingin niya ay ikapapahamak ko. Naiyak ako noon. Doon ko mas lalong naintindihan si mama. Gusto lang kasi niya akong protektahan sa posibleng mangyari sa akin. Wala raw masama na sundin ko ang mga sinasabi niya, lalo na ang mga pamahiin na namana pa niya sa mga magulang at ninuno nila. Sadyang matigas lang ang ulo ko para sundin ang mga yon. Siguro ay labis kasi akong nakampante. Alam kong walang magulang na gustong mapahamak ang kanilang mga anak at ginawa lang ni mama ang part niya. Labis ang paghingi ko ng tawad doon sa kanya. Sinabi ko na hindi ko na uulitin ang ginawa kong paglabag sa mga pamahiin. Biniro pa nga niya ako na talaga raw na hindi ko na magagawa dahil pilay na ako. Nagtawanan pa kami noon tapos niyakap ko siya. Close kasi kami ni mama. Doon ko naramdaman kung gaano niya ako kamahal. This year lang po ito nangyari, kaya sa kasalukuyan ay nagpapagaling pa rin ako. Matagal kasing humilom ang sugat sa bandang tuhod ko. Tama si mama sa pamahiin niya na matagal ngang humilom ang sugat kapag nasugatan sa Biyernes Santo. Matagal naman talaga mag-heal yun, lalo kapag mabuto ang parte ng katawan mo kung saan ka nasugatan. Nagpapasalamat na rin ako sa Diyos na kahit may katigasan ng ulo ko ay binigyan niya ako ng pangalawang buhay para maitama ang ilang mga pagkakamali ko sa parents ko. Na-realize ko rin na wala rin namang mawawala kapag sinunod ko ang mga pamahiin na nakaugalian na ng ating mga pamilya. Ang pagsunod sa mga pamahiin ng matatanda ay tanda rin ng pagrespeto mo sa kanila. Sinabi ko pa noon na kapag dumating ang panahon na ako naman ang magkaroon ng sariling pamilya, ay tuturo ko sa mga anak ko kung paano kahalaga ang mga pamahiin ng mga Pilipino. Na hindi mo basta ito pwedeng baliwalain, hindi rin dahil sa kultura, kundi kahit papaano ay makaiwas sa ilang pwedeng masamang mangyari. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, boss. Sana po ay mabasa ninyo at maapagbigay aral sa mga listeners. Hello po sa lahat at sa mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Nerissa, 25 years old at isang government employee. Naatira po ako sa Bulacan. Nagsimula ang kamalasan ko nang maikasal ako 2 taon na ang nakakalipas. Ikinasal ako sa long-time partner ko na si Jerome sa mismong anniversary namin. Simple lang ang kasal dahil maliit lang din ang budget. Isa pa, kasagsagan din kasi ng pandemya. Hindi rin kami nakapag-ipon ng malaki para sa agaran naming pagpapaasal. Gusto ko na kasing maitali kay Jerome dahil 2 buwan na akong buntis nun. Ayaw ko kasing manganak nang hindi ako na ikakasal para na rin sa formality at sa magiging buhay ng anak ko. Mabilis lang din ang preparation namin at naging maayos naman ang kasal kahit may ilang restrictions. Ngunit nang lumipas ang unang buwan ng buhay may asawa ay doon na nagsimula ang kamalasan ko. Nakunan po ako at 2 linggo rin akong namalagi sa ospital. Nalubog din kami sa utang nang madisgrasya si Jerome at tumigil sa pagtatrabaho bilang isang foreman sa construction company. Aksidente kasi siyang nabagsakan ng bakal sa kanyang paa na naging dahilan para mabali ang buto niya sa paa. Nakakalakad pa rin naman siya pero hindi na katulad ng dati. Sinagot din ng kumpanya ang pagpapagamot sa kanya at binigyan kami ng cash assistance, ngunit naubos din namin yun. Hindi ko alam kung habang buhay na ba akong mamalasin dahil sa tambak naming problema. Kinausap po si Jerome tungkol sa mga nararanasan naming kamalasan, ngunit nag-away lang kami. Pinapamukha ko raw na simula nung maikasal ako sa kanya ay minalas na raw ang buhay namin. Dahil sa galit ni Jerome ay gusto na niyang maipaghiwalay sa akin. Hindi man ako pumayag ay wala naman akong nagawa. Umalis siya ng bahay. Iyak ako ng iyak nun. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Parang ang gusto ko nang mamatay. Ngunit sa tulong ng kaibigan kong si DC ay dahan-dahan akong nakarecover. Hindi kasi siya nagkulang ng payo sa akin para lang wag akong malugmok sa kalungkutan. Isang araw, habang naglalakad kami palabas ng mall, ay isang matandang babae ang pumukaw ng atensyon ko. Bigla na lang kasi niyang sinabi sa akin na hindi ko raw alam kung bakit ako minamalas. Tumindig ang balahibo ko noong mga sandaling iyon
dahil hindi ko naman kilala ang naturang matanda. Paano naman niya nalaman na minalas ako ni hindi ko nga kilala kung sino siya? Ang sabi niya, isa raw siyang manghuhula at kung gusto ko raw malaman kung bakit ako minamalas ay makinig daw ako sa kanya. Pumunta kami sa kanyang pwesto at nagpahula ako. Hindi naman talaga ako naniniwala sa ganoong mga bagay. Ngunit sa pagkakataon na yon ay na-curious ako. Sinabi ng matanda sa akin na meron daw kumukontra sa swerte ko, dahilan para malasin ako. Tinanong ko siya kung sino iyon at sinagot niya ako na yung kapatid ko raw. Hindi ako naniwala sa matanda dahil wala naman akong kapatid. Nag-iisa lang akong anak. Umalis na kami ni DC dahil alam kong gawa-gawa lang niya yung kwentong yon. Pero bago pa man kami tuluyang makalayo, sinabi ng matanda na sukob daw ang nangyari sa akin. Sa bahay ni Papa muna ako umuwi dahil baka mabaliw lang ako kapag doon ako sa bahay namin ni Jerome umuwi. Pagdating ko, nadatnan ko si Papa sa may sala na nanonood ng TV. Tumabi ako sa kanya at tinanong ko siya tungkol sa sinabi ng matanda. Naguguluhan na kasi ako at tila may nagsasabi sa utak ko na alamin ang katotohanan. Seryoso kong tinanong si Papa kung may kapatid ba ako sa labas. Nakita kong nagulat siya sa tanong ko. Nagtapat siya sa akin. Meron nga raw akong kapatid sa labas. Anak raw ni Papa yun sa pagkabinata. Alam naman raw yun ni Mama at itinago nila yun sa akin. Napaiyak ako noon dahil sa narinig. Ibig sabihin lang nito ay hindi nagsisinungaling ang matandang manghuhula. May kapatid nga talaga ako. Inexplain sa akin ni Papa yung paglilihim niya. Ayaw lang niya na baka hindi ko matanggap ang kapatid ko. Hindi naman ako galit kay Papa o sa kapatid sa labas kong yon. Naiinis lang ako dahil nilihim nila yon. Nagpasama ako kay Papa para puntahan yung kapatid ko. Medyo magkaitsura kami dahil pareho kaming kamukha ni Papa. Hindi rin daw niya alam na may kapatid daw siya. Nanay na rin yung kapatid kong yun at maganda ang buhay niya. Nalaman ko mula sa kanya na pareho pala kaming ikinasal sa parehong taon. Narinig ko na ang pamahiing yon sa iba. Kapag daw nagkasabay ang magkapatid na ikasal sa parehong taon ay isa raw sa kanila ang mamalasin at ang isa naman raw ay suswertehin. Sukob daw ang tawag doon. Yun bang parang sa pelikula? Pero hindi ko alam na sa akin pala mismo ay mangyayari din yun. Bumalik ako sa matandang manghuhula at humingi ng tawad dahil hindi ako naniwala sa kanya. Tinanong ko rin siya kung paano ba mababalanse yung buhay ko. Sinabi niyang magiging okay na daw ang lahat dahil nagkita at nagkasundo na raw kami ng kapatid ko. Simula nga noon, bumalik na sa normal ang lahat. Bumalik na rin sa akin si Jerome dahil na-realize daw niya na mahal niya pa rin ako sa kabila ng lahat. And this year, ipapanganak ko na ang baby namin. Salamat po sir sa pagbasa ng aking kwento. Tawagin niyo na lang akong Lenny. Bata pa lang ay namulat na ako sa mga pamahiin ng mga matatanda, lalo na at sa lolo at lola ko lumaki. Maraming mga pamahiin ang nalaman ko, tulad na lang na kapag nahulog ang kubyertos ay may bisitang darating. Ngunit isang pamahiin ang tila hindi ko nasunod nung bata pa dahil nagkatotoo ito paglaki ko. College na ako na magkaroon ng boyfriend. Hindi naman sa pagmamayabang pero may itsura ako. Hindi ko lang talaga hilig noon ang magkarelasyon ng maaga. Mas focus kasi ako sa pag-aaral dahil gusto kong makapagtapos ng medisina. Hindi nagtagal ang pakikipagrelasyon ko sa aking boyfriend dahil naghiwalay din kami agad. Hanggang sa graduate na ako ng college at naapagtrabaho. Nang maapagtrabaho na ay ang mga kapatid ko naman ang tinutulungan kong maapag-aral. Gusto ko kasing maapagtapos din sila para naman maayos ang kinabukasan. Dumating ang araw na naapagtapos na ang aking mga kapatid. Na-realize ko na sarili ko naman ang isipin. Kailangan ko nang maghanap ng mapapangasawa. Marami na akong nakadate at nakilalang lalaki.
Ngunit parang hindi ko pa rin mahanap ang taong makakasama ko sa buhay. Nang mapagod na, ay hinayaan ko na lang. Ibinaling ko na lang ang atensyon sa pamilya. Tama nga si Lola sa sinabi niya noon. Mabagal kasi ako dating kumain. Nililigpit na ang hapagkainan ay kumakain pa rin ako. Parating sinasabi sa akin ni Lola na hindi raw ako makakapag-asawa. Nagtrabaho na lang ako sa abroad at medyo tinanggap ko na ang kapalaran ko. Ngayon ay masaya naman ako. Nariyan ang pamilya ko na nagmamahal sa akin. Sa kabilang banda, bukas pa rin naman sa posibilidad na magkaroon ako ng makakasama habang buhay. Pero kung hindi siya dumating ay ayos lang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, boss. More power sa inyong channel. Ako po si Dalin, taga Laguna, isang sales lady sa isang mall. 3 taon ko ng trabaho yon. Umaga akong umaalis sa bahay at gabi na akong makauwi. Minsan kasi ay naiipit pa ako sa biyahe dahil 2 sakayan pa bago ako makarating sa trabaho. Halos pagod na ang katawan ko kapag dumarating ng bahay. Papahinga lang ako saglit pagkarating ko at kakain. Matapos yon ay nagpapalipas lang ako ng ilang minuto para maglinis ng katawan bago matulog. Naliligo talaga ako sa gabi bago matulog kahit na binabawalan ako ni mama na matulog na basa ang buhok. Minsan kasi ay makakatulugan mo ang pagpapatuyo ng buhok. Nagdadahilan na lang ako kay mama na pinapatuyo ko muna ang buhok bago matulog. Sinabi niya kasi sa akin na baka mabulag ako kapag natutulog ako ng basa ang buhok. Isa raw yun sa mga matatandang pamahiin na wala namang scientific basis kaya hindi ako naniniwala. Nang gabi ding yun ay agad akong pumwesto sa higaan at nagbasa ng pocketbooks habang pinapatuyo ang aking buhok. Hindi ko namalayan na naatulog pala ako. Hating gabi ng magising. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata. Nagulat ako nang lumabo ang paningin ko. Kinurap-kurap ko pa ang aking mga mata pero malabo talaga ang nakikita ko. Nang sandaling yon ay bigla na lang pumasok sa isip ko ang tungkol sa pamahiin na sinasabi sa akin ni mama. Naalala kong nakatulog kasi ako nang basa ang buhok. Tinawag ko si mama at mabilis naman niya akong pinuntahan sa kwarto. Dinaluhan niya ako at tinanong kung anong nangyayari sa akin. Sinabi ko sa kanya na lumalabo ang paningin ko. Ilang sandali lang ay lalo pang lumabo ang paningin ko hanggang sa dahan-dahan ng dumilim at bigla na lang akong nawalan ng malay. Nasa ospital na lang ako nang magising. Bumalik na sa normal ang paningin ko. Nakita ko si mama na nasa tabi ng higaan at hinihintay na magising ako. Agad niya akong kinamusta at tinanong ang nararamdaman ko. Sinabi kong bahagya pa akong nahihilo. Tinanong ko kay mama kung ano bang nangyayari sa akin. Ang sabi raw ng doktor ay anemic ako at wala naman daw akong ibang sakit. Kailangan ko lang raw ng sapat na tulog at uminom ng vitamins para sa dugo. Iwasan ko rin raw na palaging naliligo tuwing gabi. Paniniwala ni mama ay baka dahil daw yon sa natutulog akong basa ang buhok. Hindi man ako sigurado kung paniniwalaan ko ang pamahiin na yon, ay mas pinabuti ko na lang sundin. Baka kasi pag tinolerate ko ang sarili na matulog na basa ang buhok ay baka tuluyan na akong mabulag. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, sir. Maraming salamat. Tawagin mo na lang akong Billy, 42 years old, nakatira sa may parte ng Visayas. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa nangyari mga ilang taon na rin ang lumipas. Ang hindi ko pagsunod sa pamahiin. 28 anyos pa lang ako noon nang magdesisyon akong paasalan ang aking nobya noon na si Luella. 25 anyos lang siya noong mga panahon na yun. Mahigit 5 buwan din naming pinagplanuhan ang kasal. At nang makaipon na kami, ay doon na kami nagdesisyon na magpaasal na. Gusto ko na rin kasing bumuo ng pamilya. Ayaw ko rin kasing matulad sa 2 kong tiyuhin na kapwa matatandang binata. Nasa lahi na kasi namin iyon at ayaw kong sumunod sa kanila. Para sa akin, mahirap ang walang mga anak. Kawawa ka pagdating ng panahon. 1 linggo bago ang aming kasal ay nagkaroon kami ng pagtatalo ni Luella. Paano ba naman? Ayaw niya akong palabasin ng bahay.
Hindi naman kasi ako sanay na hindi lumalabas ng bahay, lalo na't may importanteng mga bagay akong gagawin. Nang mga araw din kasing yun, ay kinuha akong ninong ng anak ng best friend kong si Gary. Ang sabi raw kasi ng mama niya ay hindi raw kami pwedeng lumabas ng bahay hanggat hindi pa kami na ikakasal. Malapitin daw kasi kami sa mga disgrasya kapag ganun. Hindi naman ako naniniwala sa mga bagay na iyon dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang kapalaran. Kapag oras mo na ay oras mo na talaga. Nagpumilit pa rin ako at sinunod ang gusto ko. Ngunit dahil nga sa pangamba ni Luella ay sumama siya sa akin. Hindi raw kasi siya komportable na hayaan lang ako mag-isang lumabas. Nagbiro pa nga ako noon na till death do us part na kinontra naman niya. Huwag daw akong magbibiro ng ganon. Tinawanan ko na lang siya. Umangkas si Luella sa motor ko. Mahigit 30 minutos ang ginugol namin sa biyahe at nakarating naman kami ng ligtas sa pinuntahan. Hindi naman kasi talaga ako naniniwala sa mga pamahiin. Halos 3 oras sa tapos ang binyag ng anak ng best friend ko. Sandali lang kaming kumain dahil nagmamadali na kaming umuwi. Nag-aalala na kasi ang mama ni Luella. Hindi na ako kumontra pa at sumang-ayon na umuwi na kami. Pinasuot ko sa kanya ang helmet ko. Gusto ko kasing maramdaman niyang safe kami sa biyahe namin. Hindi ko inasahan ang sumunod na nangyari. Pumutok ang gulong sa likuran ng motor ko. Sa lakas ng pagputok noon ay gumewang-gewang ang motor namin. Medyo mabilis pa naman ang pagpapatakbo ko. Hindi ko na nagawa pang kontrolin ang pagmamaneho. May nakita akong puno sa tabi ng daan. Sinadya ko talaga iyong ibangga para tumigil ang pagtakbo ng motor ko. Wala rin naman akong choice yung panahon na yon. Hindi na rin kasi gumagana ng maayos yung preno. Rinig ko pa nga yung malakas sa pagsalpok ng motor sa puno. Kasabay nun ay ang pagbangga ng katawan namin ni Luella. Pagkatapos ay bigla na lang dahan-dahang lumabo yung paningin ko at naramdaman ko na lang yung pagbagsak ng katawan ko sa lupa. Napaabilis ang pangyayari. Paggising ko, nasa ospital na kami. Agad kong hinanap si Luella. Nagwala ako nang walang maisagot ang mga nurse sa akin. Mas lalo akong kinabahan nang walang sumasagot. Gumapang ang katawan sa buo kong katawan. Alam kong hindi pa ako okay sa mga natamo ko dahil sa aksidente. Pero nagawa ko pa rin tumayo at hanapin si Luella. Gusto kong makita yung magiging asawa ko. Sa paghahanap ko sa kanya, napadpad ako sa isang kwarto. At nang makita ko ron si Luella, nakahinga na ako ng maayos nang malamang nasa mabuti naman siyang kalagayan. Hindi naman daw grabe ang tama sa kanya at kailangan lang nito ng sapat na pahinga at tuloy-tuloy na gamutan para gumaling. Lubos ang paghingi ko noon ng tawad kay Luella. Alam kong kasalanan ko ang lahat kaya siya nalagay sa kapahamakan. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Ilang linggo namin pinagpaliban ang kasal para makarecover. Pero natuloy rin naman to. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil ginabayan at iniligtas pa rin niya kami kahit papaano. Ngayon ay naniniwala na ako sa mga pamahiin na dati ay pinagsasawalang bahala ko lang. Wala rin naman kasing mawawala kapag sinunod mo ang mga yon. Sadya lang nabulag ako sa modernong panahon kung saan ay wala nang pakialam ang karamihan sa kung gaano kahalaga ang lumang kultura tulad ng mga pamahiin na sinusunod ng mga tao noon pa. Salamat bossing sa pagbabasa ng aking kwento. God bless you at more power sa inyong channel. Magandang araw. Tawagin niyo na lang akong Bobby, hindi ko tunay na pangalan, from Caloocan. Isa po akong senior high student na mahilig makinig ng mga horror stories sa YouTube at podcast. Gusto ko lang pong i-share ang mga naranasan ko. Parati po kasi akong nananaginip ng masama, katulad na lang ng isang aksidente sa tapat ng school namin. Alam ko talagang school namin yon dahil kilala ko ang paligid nun. Kinabukasan ay kinuwento ko yon sa kaibigan kong si Jester. Natawa pa siya sa sinabi ko dahil exaggerated daw akong magkwento ng panaginip.
Totoo naman kasing nakakatakot ang aksidente na napanaginipan ko sa tapat ng aming school. May nabangga kasing estudyante at nabali at lumabas ang buto nito sa tuhod. Paglabas namin ng school ay nagtaka kaming pareho dahil maraming nagkukumpulang mga tao sa tapat. Lumapit kami ni Jester at nagkatinginan dahil sa nakita. Alam kong iisa lang ang iniisip namin ni Jester noong mga oras na yon. Nagkatotoo ang panaginip ko at yun na nga ang nasaksihan namin. Hindi pa nga ako maapaniwala nun. Bilib na bilib sa akin si Jester dahil nagkatotoo raw. Espesyal daw ang kakayahan ko. Para sa akin ay hindi naman matatawag na espesyal yun dahil ako mismo ay takot. Makalipas ang ilang araw ay nanaginip na naman ako ng masama. May nakita akong lalaking duguan. Humihingi ito ng tulong na parang gusto niyang takasan ang kung sino man ang kumahabol sa kanya. Naikwento ko yun kay Jester. Ilang araw lang ang lumipas ay may napabalita na isang lalaki na binarel sa isang eskanita na malapit sa aming lugar. Doon ay naalarma na ako kung bakit nagkakatotoo ang mga napapanaginipan ko. Ikinuwento ko sa lola ko ang tungkol sa mga yon. Nagulat siya sa sinabi ko. Tinanong niya ako kung sinasabi o kinukwento ko raw ba sa iba yung mga masasamang panaginip ko. Tumango ako sa kanya. Isang pamahiin ang sinabi niya sa akin. Bawal raw ikwento sa iba ang masamang napanaginipan para raw hindi ito magkatotoo. Nanindig ang balahibo ko. Ibig sabihin lang nun ay totoo ang pamahiin ng mga matatanda. Nang araw din na yon ay sinunod ko na ang sinabi ni Lola. Hindi ko na ikinuwento pa ang anumang masasamang napanaginipan ko, lalo na kay Jester. Lumipas ang ilang linggo ay bihira na lang ako managinip ng masama. Madalas na rin akong nagdadasal bago matulog. Siguro ay dala na rin ang hilig ko sa panonood, pagbabasa at paikinig ng mga nakakatakot kaya ako nananaginip ng masama. Binawasan ko na yung mga bagay na naapagpabigay sa akin ng bad vibes, kagaya ng mga horror figurines na na-display sa kwarto ko.